Magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay magsisimula na ng ating pulong panalangin, kaya naman po ihanda na po natin ang ating mga sarili. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan para sa tawag sa pagsamba. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay, awitan siya at luwalhatiin siya. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ay kay sinasamba. Awit ng papuri iyaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Tayo po ay sandaling yumuko sa harapan ng ating Diyos at tayo po ay manalangin. Aming Diyos, ipinagpapasalamat namin sa inyo ang hapong ito na niloob mo, na kami, Panginoon, ay muling makakapagbulay, makakapanalangin sa iyong banal na harapan. Samahan mo kami, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu. Inaanyayahan po namin kayo, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. At dalangin namin na sa pagbubulay namin ng iyong mga salita, ito, O Diyos, ay tumimo at magturo sa amin ng direksyon papunta, Panginoon, sa inyo. Nang sa gayon, Panginoon, ang iyong kalooban ay patuloy naming magawa. At dalangin namin, Panginoong Diyos, na maging makahulugan, Panginoon, sa aming mga buhay ang gawaing ito. Pinapupurihan ka namin at pinasasalamatan, aming Diyos, sa hapong ito, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. O Jesus, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya't dugo mong nilaan. O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo.
ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong inilaan. O Jesus, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya't dugo mong inilaan. O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo. Siya sa akin mo, Jesus, ang puso ko. Kasalanan nagawa laban sa'yo, natatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siya sa akin mo, Jesus, ang puso ko. Sa kasalanang nagawa laban sa'yo, natatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus.
kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Kung meron po kayong mga banal na kasulatan, makibukas po kayo sa akin sa mga awit, kabanatang 63, talatang 1 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo, ikay aking mapagmasdan. At ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako'y dadalangin, na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, tunay na masisiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iniaalay. Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagkupkop ligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluway sa iyo lang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak, dahil sa iyo'y nakasandig. Tayo po'y pinagpala na sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos, idagdag niya po nawa sa atin ang pagkaunawa. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Diyos dahil muli tayong may pagkakataon na makapagbulay ng kanyang mga salita. Tayo po ay sumandali sa panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa hapong ito na yung pinagpala sa amin na kami ay makapagbulay ng iyong mga salita. Samahan mo kami at kalooban mo kami ng karunungan nagmumula sa iyo. Patuloy kang mangusap sa amin sa hapong ito. Samahan kami ng banal na Espiritu upang aming lubusang maunawaan ang iyong mensahe na nais ipahayag sa amin. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang ating talatang batayan po sa hapong ito ay naisulat noong mga panahon na si Haring David ay nasa isang ilang. Alam po natin na ang isang ilang ay isang lugar na walang sibilisasyon o walang tao o kaya naman ay isang disyerto. Kaya naman, maaari nating masabi na siya ay nasa sitwasyon na siya ay nakakaranas na siya ay nasa kawalan. No? Hindi niya alam kung saan siya patungo at parang walang katapusan yung kanyang nakikitang view. No? At katulad ng karamihan po sa panahong ito, ay maaaring may ganito rin silang experience. Bagaman tayo ay nasa isang sibilisadong lugar, marami sa panahon natin ngayon ang nasa punto ng kanilang buhay na hindi na nila alam ang kanilang gagawin. O kaya naman ay hindi na nila alam kung saan sila patungo. Karamihan sa atin ay nakakaranas na para ba silang nasa isang ilang, hindi alam ang gagawin sa mga ganitong panahon dahil sa sitwasyon na meron tayo. Ito ay maaaring bunga ng kawalan ng kasigurudahan sa ating paligid dahil ang pandemya na ating nararanasan na akala natin ay unti-unti nang humuhupa ay muling kumakalat at mabilis ngayong muling bumabagabag sa maraming tao. Kung kailan tayo ay natututo na mag-adjust ulit sa unti-unting pagluwag ng sitwasyon natin, ay muli na naman tayong binabalik dun sa dati nating karanasan. No? Bumabalik tayo doon sa sitwasyon na tayo punong-puno ng pangamba at panghihina dulot ng takot sa pandemyang ito. Kaya naman maraming tao ngayon ang parang maaaring nag-iisip na bakit parang paulit-ulit na lang ang mga nangyayari. O kaya naman parang hindi nababawasan ang mga pangamba, ang mga takot, ang problema, kundi para ba itong nadadagdagan pa.
Kaya nagtatanong, ano ang aking pwedeng gawin? Ano ang pwede nating maging solusyon sa mga ganitong panahon? Mga kapatid, meron tayong Diyos na matasandalan sa panahong ito. Kaya nawa, ang una nating maging hakbang sa mga ganitong sitwasyon ay ang hanapin at lumapit sa ating Panginoon. Kaya po sa ating pagbubulay sa hapong ito, tignan natin ang naging tugon ng Haring David at kung paano nagbunga sa kanya upang makayanan niya magpatuloy sa pag-usad sa buhay sa pamamagitan ng magkakaroon ng kasabikan na hanapin ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Sa panahong ito, kung saan siya ay nasa lugar ng kawalan at hindi alam ang patutunguhan, ay pinili niyang hanapin ang presensya ng Diyos. At mapapansin natin sa mga naunang talata ng Kabanatang 63 ay sinasabi niyang wala siyang ibang hinahangad kundi ang matagpuan ng Diyos. Dahil sa panahong iyon ay maaring siya ay nakakaranas ng labis na pangamba, takot at panghihina ng kalooban dahil nga doon sa kanyang sitwasyon na kinalalagyan. At sa panahong ito ay nais niya na maghanap ng kapayapaan at comfort sa sanktuaryo. Dahil batid niya sa sanktuaryo ay doon niya mas mararanasan ang presensya ng Diyos na magkakaloob sa kanya ng mga bagay na ito. Pero tayong mga tao, meron tayong ibang mga kaparaanan. Maraming tao ngayon na nagkakaroon ng ibang kaparaanan ng paghahanap ng comfort at ng kapayapaan sa panahon natin ngayon. May mga tao na naghahanap ng mga kaibigan nila, ng ibang tao na mapagsasabihan nila ng kabigatan ng kanilang kalooban. Doon sila magsishare sa mga taong sinasabi nila na mauunawaan sila. O kaya naman, may mga tao na pinipiling kimkimin kung ano yung problema na meron sila. Dahil sinasabi nila na ayaw na nilang makaabala pa, ayaw na nila na makadagdag sa problema ng kanilang mga kaibigan, o kaya naman ay sinasabi nilang walang makakaunawa sa kanila. Mga kapatid, huwag nawa nating hayaan na tayo'y humantong sa ganitong punto ng buhay. Huwag nating hayaang mamuhay tayo na para bang pasan-pasan natin ang buong mundo at walang may kayang magdala nito kundi tayo lamang. Bakit hindi natin tularan ang ginawa ng Haring David? Mabatid din natin na mga kapatid na walang ibang may kakayahang magkaloob sa atin ng kapayapaan, kaaliwan at kalakasan ng kalooban kundi ang ating Panginoon. At ito ay pinapatunayan ng mga kapahayagan ni Haring David sa talatang 3 hanggang 5. Ganito po ang sinabi, ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita o Diyos at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Ito ang personal na karanasan ni Haring David sa panahong siya ay nadulog sa ating Panginoon. Kanyang nararamdaman ng lubos ang pag-ibig ng Diyos sa kanya na nagdudulot sa kanya upang walang naisin kundi magpasalamat dito sa kanya. At sa Diyos rin naman ay kanyang natatagpuan ang tunay na kasiyahan. Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid, tayo ay hinihikayat ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita na siya ay ating hanapin at lapitan, sapagkat nais niya ring maranasan natin ang pag-ibig at kasiyahan na kanyang ipinaranas noon kay Haring David. Sa pamamagitan ng ating pagbibigay panahon sa paglapit at paghanap sa ating Panginoon, tayo ay kanyang pagpapalain ng karunungan na nagsisilbing gabay natin upang makapagpatuloy sa buhay at sa ating tapat na pagsunod doon sa karunungan at sa kanyang paggabay ay kanya tayong pinoprotektahan. Sa ating pagpapatuloy sa pagbubulay ng mga talatang ito, makikita natin na sa talatang 6 hanggang 8 ang patotoo muli ni Haring David. Dito ay mababasa natin kung paano siya tinulungan at pinoprotektahan ng Panginoon.
Sa ating mapagkumbabang paglapit sa Panginoon, tayo ay pinagkakalooban niya ng karunungan. Paano ba tayo makakausad sa ating mga buhay? Kung paano ba nating makakayanang harapin ang mga pagsubok na maaaring meron tayo ngayon? Naaalala ko po sa aking pagbubulay, habang ako'y nagbubulay ay may naalala po akong mga kwentuhan namin dito sa parsonage. No, madalas po namin na pag-uusapan ngayong panahon ng pandemic since last year, yung tungkol po sa mental health issues sa buong mundo. Na dumadami yung bilang ng mga nade-depress, yung mga nagkakaroon ng anxiety. At meron pa po kami nabalitaan sa pamamagitan ng webinar na maraming Pilipino ang nawawala na ng pag-asa sa kinabukasan. And in fact, na ine-expect nila na mag-worsen pa o mas lumala pa yung sitwasyon nila sa kinabukasan. At maaaring ito ang nagdudulot sa kanila upang makaranas ng mga pangamba, kabigatan ng kalooban sa ganitong sitwasyon. At ito rin ang nagdudulot sa kanila upang maabot nila yung limitasyon ng kanilang kaisipan. Kaya wala silang ibang nagiging solusyon kundi kitilin ang kanilang mga buhay. Kaya mga kapatid, sa aming patuloy na pag-uusap ng mga bagay na ito, sa aming patuloy na pananalangin, paano ba makatugon sa mga ganitong bagay, ay merong isang napakagandang reflection ang lumabas sa aming pag-uusap. Ito ay kung malinaw sa atin ang direksyon ng ating mga buhay, o kung alam natin yung goal natin sa buhay, ay kahit pa tayo ay nahihirapan o tayo ay masaktan, ay kaya nating magpatuloy sa buhay. Dahil mga kapatid, normal sa buhay ang masaktan, ang mahirapan. Ito hindi mo maaalis sa atin. Ito'y part ng buhay natin, mga kapatid. Pero kung alam natin kung bakit kailangan natin mabuhay, ay makakayanan nating harapin ang lahat ng ito. At ito ang kayang ipagpala sa atin ng Diyos. Kaya niya tayong pagpalain ng karunungan upang maunawaan natin kung ano ang nais niyang ipagawa sa atin o kung ano yung goal na gusto niyang abutin natin. Kaya mga kapatid, magpakumbaba tayong lumapit sa Kanya at humingi ng gabay upang makapagpatuloy tayo sa paglilingkod at sa paglalakad sa tamang direksyon. Sa pamamagitan nito, ay kaya nating malagpasan ang lahat ng pagsubok. At sa ating tapat na pagsunod sa layunin ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, kalakip nito ang Kanyang pag-iingat sa atin. Bagaman tayo ay nakakaranas pa rin ng panghihina at sakit, ay makakayanan nating bumangon sa mga ito. Katulad ni Haring David, ang pagkakaroon ng titulo o bansag na pinakadakilang hari ng Israel ay hindi niya nakuha overnight, o kaya dahil lamang ito ay ibinigay sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-iingat at pagsama sa kanya ng Panginoon at sa kanyang pagsusumikap, ay natamasa niya ito. Dahil malinaw sa kanyang isipan ang layuning ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Ito ay kanyang nilakaran kahit pa napakaraming tao ang nagbabanta sa kanyang buhay. Dahil nananampalataya siya, naniniwala siya, nasasamahan siya ng Diyos at poprotektahan siya ng Diyos sa lahat ng kapahamakan. Kaya sa ating paglapit sa Panginoon sa oras na ito, mga kapatid, patuloy tayong dumulog sa Panginoon. Ano nga ba ang kanyang layunin sa ating mga buhay ngayon? Bilang isang anak, bilang isang magulang, bilang isang pamilya, at bilang isang iglesia. Ano ang nais ipagawa sa atin ng Diyos ngayon? At sa panahong ito ay mabatid natin, lakaran natin ito ng may buong katatagan dahil alam nating tayo ay sasamahan at iingatan ng Diyos. Kaya po, nawa ay magkaroon tayo ng kasabikan sa paglapit sa presensya ng Diyos, katulad ni Haring David. Sa pamamagitan nito ay pagpapalain niya tayo ng karunungan kung paano ba tayo makakapagpatuloy sa paglilingkod sa Kanya sa kalagitnaan ng panahong ito.
Magpakumbaba tayong lumapit sa Diyos at magsumikap na mamuhay ayon sa layuning ipinagkaloob niya sa atin. Patuloy tayong dumulog sa Kanya, na Kanya tayong kalooban ng discernment kung paano tayo tutugon sa mga bagay na Kanyang nais, sa mga pangangailangan na kailangan nating tugunan sa panahong ito. Sa pamamagitan ng ating tapat na pagsunod sa layuning ipinagkaloob niya sa atin, ay mararanasan natin ang pag-iingat ng Diyos na magbubunga upang magkaroon tayo ng security sa kinabukasan. Dahil alam nating ito ay ginagawa natin para sa Kanya. Sa pamamagitan nito ay madali nating mararamdaman ang Kanyang pagmamahal, sapagkat sa ating pagpapasailalim sa Kanyang kapangyarihan ay lubos nating mararanasan ang katuparan ng Kanyang mga pangako sa ating mga buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa mensahe ng Diyos sa atin sa hapong ito. At ngayon naman po tayo ay darako sa ating mga ipapanalangin. Ang una po, ipanalangin natin na patuloy tayong kalooban ng espiritual na katatagan at bigyan ng karunungan upang makatugon sa ating tungkulin sa gitna ng mapanghamong panahon. Ang ikalawa po, kagalingan ng mga kapatid na mayroong sakit sa mga panahong ito, tulad ni na Brother Alex, Sister Ditas, Brother Ernesto Mangkaw, Sister Elsa, Brother Efren, Sister Elfie, Brother Nelson, Sister Marley, Brother Jerry, Sister Marieta, Brother Rick Makunat, Sister Emmy Antonio, Sister Edith Kabalitasan, Brother Oreo Casin, at Sister Luz Hernan. Ang ikatlo po, pag-iingat at pagpapala para sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa. Ang ikaapat po, pagsama, pagpapala at pag-iingat para sa ating mga kapatid sa Osorio. Ang ikalima po, idalangin natin ang mga gawain ng ating iglesia at kalooban ng karunungan ng mga lider para sa ating malinaw na direksyon. Ang ikaanim po, ipanalangin mabuksan muli ang puso ng bawat isa sa pagmimisyon, gayon din ay ihanda ng Panginoon ang komunidad na pagmimisyonan at ang kanyang mga lingkod na gagamitin sa nasabing gawain. Ang ikapito po, ang BLDA ay magkaroon ng maayos na pagtatapos ng school year at makapagpasa ng lahat ng hinihinging requirements ng DepEd. Ang ikalawalo po, ipanalangin natin ang mga kabataan na maihanda ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng paglilingkod at pagmamalasakit sa iglesia. Tayo po ay manalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Patuloy po kaming lumalapit sa oras na ito na may pagpapasalamat sa aming mga puso, sapagkat binibigyan niyo po kami ng kalayaang makalapit sa iyo. Ikaw po ang Diyos na pinagmumulan ng kalakasan at ng aming mga buhay. Salamat po sa iyong patuloy na pagmamahal sa amin at kahabagan. Amin pong dalangin na pagkalooban niyo po kami ng patuloy na katatagang espiritual at karunungan upang magampanan namin ang aming mga tungkulin sa gitna ng mapanghamong panahon. Ang banal mo pong espiritu ang siyang laging gumabay sa amin at ang mga banal mo pong salita ang siyang mangusap sa aming mga puso upang magkaroon po kami ng karunungan nagmumula sa iyo, na maging gabay namin sa bawat araw at ito ay patuloy na magpatatag po sa amin. Palakasin niyo po kami at maranasan po namin lagi ang iyong presensya at tulungan niyo po kami lagi na makita ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalakihan, nang sa gayon magkaroon po kami ng pag-asa at itatagan espiritual. Salamat po Panginoon sa kagalingan ng aming mga kapatid na may mga karamdaman. At sa mga pagkakataong pong ito, muli po kaming lumalapit sa iyo. Idinadalangin din po namin muli ang aming mga kapatid, si Brother Alex, Brother Ernesto Mangkaw, Sis Dita, Sis Elsa Matrio, Brother Efren, Sis Elpre, Brother Rick, Brother Nelson, Sis Amy Antonio, Sis Edith Kabalitasan, Sis Marley, Brother Jerry, Brother Oreo, Sis Luz, Sis Olive Croto. Ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Pagkaluban niyo po naman sila ng kalakasang physical, spiritual, and emotional sa kanila po mga
nararanasan at ikaw po ang magkaloob ng kagalingan, anuman po ang kanilang karamdaman. Ingatan niyo po sila at pagkaluban ng iyong provision, financial sa mga pangangailangan ng kanila pong mga pagpapagamot at proteksyonan niyo po sila sa mga pagpapacheck up kung kinakailangan po ito, Panginoon. Ikaw po ang siyang mag-iingat sa kanila pong mga buhay. Tulungan niyo po sila laging maging matatag at patuloy na masumpungan ang kapayapaang nagmumula sa iyo, ang katatagang nagmumula sa iyo, lalong-lalo po ang kagalingang nagmumula po sa iyo. Iyo po nawang ipagkaloob sa kanila. Dalangin din po namin ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa, ang patuloy na pag-iingat ay kanila pong maranasan. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Ikaw po ang siyang gumabay sa kanila at magkaloob ng malakas na resistensya, malakas na immune system, Panginoon, upang sa kanila pong mga pagtatrabaho, maranasan po nila lagi ang lakas ng kanila pong mga pangangatawan. Ikaw din po ang nakakaalam ng design ng kanilang mga puso. Ito po nawa iyo pong katagpuin. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa at patuloy niyo po silang patatagin, Panginoon. Sa iyo po kami umaasa na siyang patuloy na magpapatnubay sa kanila pong mga buhay. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon naming Ama, amin din pong idinudulog sa inyo ang mga kapatirang taga-Osorio. Pagpalain niyo po sila, katagpuin niyo po ang kanilang mga kahilingan para sa iglesyang kanilang kinabibilangan at sa kanilang mga pamilya. Ingatan niyo po ang bawat isa sa kanilang mga gawain at ministeryo. Ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan at maranasan nawa nila ang inyong pag-iingat at proteksyon. Dalangin din po namin, Ama, ang mga gawain ng Iglesia ng UBCC, ang lingguhang pananambahan, ang prayer meeting, ang everyday dawn watch prayer, at ang programa para sa mga kabataan. Pangunahan nawa ng inyong banal na spirito ang mga gawain ito. Bagaman sa mga panahon ito, hindi kami personal na magkakasama, ang dalangin namin, Panginoon, ay maranasan namin ang banal mong pagkilos, at maging inspirasyon namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Magkaisa po kami sa pagtugon sa mga gawain ng Iglesia kasama ng aming pamilya sa aming mga tahanan. Sa inyo din po namin inilalapit ang mga leaders ng Iglesia sa pamumuno ng aming mga pastor kasama ang bawat lupon. Salamat po sa katapatan ninyo sa bawat isa. Ang dalangin po namin ay gabayan at hawakan mo, aming Ama, ang mga namumuno at itinayo mo upang mapangasiwaan ang ministeryo na pinagkatiwala niyo sa USCC. Panginoon, ituro mo po sa amin ang inyong mga paraan at tulungan niyo kami na laging hanapin ang inyong kalooban, hindi lamang sa oras ng pangangailangan, maging sa araw-araw ng aming mga buhay. Kayo po ang magbigay ng karunungan sa bawat isa na itinayo mo. Malakaran namin nawa ang nais mong ipagawa sa amin ayon sa inyong kalooban. Ibigay niyo po sa bawat isa ang kagalakan at pag-asa sa paglilingkod sa inyo. At huwag mawala sa aming mga puso ang inspirasyon na laging magpatuloy at magpagamit ng aming mga buhay, panahon at kakayanan para sa gawain. Dalangin namin na gamayan ninyo ng banal na spirito ang bawat isa na sa panahon ng pagsubok at mga hamon ng buhay na kinakaharap namin ay masumpungan namin ang inyong biyaya na huwag lumayo sa landas ng kabutihan. Ipagkaloob niyo po ang spiritual na pananaw para sa bawat isa at malakaran ang inyong kalooban kasama ng mga miyembro ng iglesyang ito. Panginoon, bigyan niyo din po kami ng diwa ng pagpapakumbaba na kayo lamang ang maitaas namin at hindi ang sariling kakayahan. Kayo ang maghari sa bawat isa at maging iisa lamang ang aming lakaran at tunguhin. Panginoon, bahagi din ng ministeryo ng Iglesia ay bahagi ang inyong kabutihan at biyaya ng kaligtasan. Hindi po hadlang ang sitwasyon naming nararanasan ngayon upang kami ay tumigil at hindi ipagpatuloy ang naisin ng inyong Iglesia. Nabutin ang mga tao at ibahagi ang inyong mga salita. Dalangin po namin na muli inyong buksan ang puso ng bawat isa na makibahagi sa gawain
ng paghayo at pagmimisyon. Ihanda niyo po ang mga manggagawa na gagamitin ninyo, maging ang mga pangangailangan sa lahat ng aspeto ay kayo ang magkaloob. Naniniwala po kami na sapat ang inyong biyaya sa bawat anak nyo na handang magpagamit, sumunod at tumugon sa panawagang ito. Panginoon, kayo po ang maghanda sa lugar ng kaisuyo. Kayo po ang umabot sa mga taong magiging kabahagi ng gawain ito. Dalangin po namin na walang anumang maging balakid at huwag ninyong hayaan ang anumang gawa ng kaaway ang mangyari. Bagkos dumaloy ang inyong pagpapala at maging matagumpay ang gawain ito. Maraming kaluluwa nawa ang maakay at maabot ng inyong mga salita at kaligtasan. Maraming salamat po aming Ama. Sa inyo lamang po kami umaasa at nagtitiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magpatuloy sa atin pong pananalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa walang hanggang sawang pagmamahal niyo po sa amin at kabutihan. Nagpapasalamat din po kami sa bawat mga panalangin po namin na patuloy niyo pong ipinagkakaloob. At salamat dahil ikaw ang Diyos na siyang patuloy na siyang nagpapala sa amin. Patuloy din po namin na ipinagpapasalamat sa iyo ang School ng Biblical Adel na patuloy na kabahagi ng iyong iglesia sa pagmimisyon, Panginoon. Sa pagbabahagi, O Diyos, ng iyong banal na salita para sa mga estudyante, sa mga magulang, sa mga guro. Salamat po, Ama, sa patuloy na kabutihan niyo po at pagpapala sa school na ito. Patuloy din po namin na idinadalangin sa iyo na nawa ay patuloy niyo pong pagpalain ang pagkatapos ng school year ng Biblical Adel. Patuloy po nawa, O Diyos, na pagpalain mo ang lahat ng mga mag-aaral na magsisipagtapos ng kanila pong pag-aaral. Salamat sa iyo pong pagsama. Salamat sa iyong pagkakaloob ng karunungan at patuloy na pagpapalat pag-iingat niyo po sa buhay ng mga estudyanteng ito maging sa mga guro. Dinadalangin din po namin na nawa ay makapagpasa po, Panginoon, ng maaga, Panginoon, ang mga namumuno ng mga kinakailangan, Panginoon, na requirements para po, Panginoon, sa DepEd. Nawa, Panginoon, ay patuloy niyo po silang pagpalain ng karunungan at maipasa po nila ito ng maayos, Panginoon, sa iyo pong biyaya at pagpapala. Patuloy din po namin na idinadalangin sa iyo ang lahat po, Panginoon, ng kabataan ng UECC na makapagpatuloy, Panginoon, sa paglilingkod nila, Panginoon, sa iyo. Patuloy po namin na idinadalangin sa iyo na nawa ay pagkaluban niyo po, Panginoon, ng desire o pagnanais ang kanilang pong puso na makapagpatuloy sa paglilingkod, Panginoon, sa iyo. Magamit, Panginoon, ang kanilang pong buhay ng naayon sa iyo pong kalooban, ang bawat talento, Panginoon, na ipinagkaloob niyo, Panginoon, sa kanila at pinagkatiwala. Ito, Panginoon, ay magamit at patuloy na sila, O Diyos, ay pagpatuloy nga po, bagamat kami, O Diyos, ay nakakaranas ng sa aming pong pananambahan na kami ay magkakahiwalay. Salamat, Panginoon, dahil sa magitan pa rin po, O Diyos, ng virtual gatherings, Panginoon, kami ay nakakapagsama-sama, Panginoong magpuri at sumamba sa iyo. At dalangin po namin, nawa ay patuloy niyo nga pong pagpalain ang lahat ng mga kabataan na ito na sa kasimplihan, Panginoon, ng kanilang pong buhay. Naroon pa rin, O Diyos, na sila, Panginoon, ay nakakapagpatuloy na makapaglingkod sa iyo. Patuloy niyo po silang pagpalain at patuloy na punuin ang pagmamahal ang kanilang pong puso at pagmamalasakit sa iyong iglesia, maging sa kanilang pong kapwa. At patuloy, O Diyos, na magpagamit, Panginoon, sa iyo. Saan mang aspeto mo, Panginoon, sila ginagamit at pinaglilingkod, Panginoon. Ama, marami pong salamat at patuloy niyo pong pagpalain ang lahat ng kabataan ng UECC maging sa iba pa rin po, Panginoong iglesia. Patuloy po namin na idinadalangin sa iyo ang mga kabataan ito na patuloy niyo po silang gabayan at samahan sa araw-araw po na kanilang pong buhay. Matuto sila, Panginoon, na naroon po, Diyos, na sila ay
magkaroon ng kaunawaan, Panginoon, sa kanila pong paglilingkod sa iyo. Ama, maraming pong salamat sa iyo po namin. Pinagkakatiwala at itinataas ang lahat ng ito, ang aming pong mga panalangin sa iyo. Ito po, Panginoon, ang aming pong samot panalangin sa natatanging pangalaman ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Ipanalangin naman po natin ngayon ang ating mga pamilya.
Ngayon naman po ay awitin natin ang awit ng pagtatalaga. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care and bids me at my Father's throne make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief and oft escaped the tempter's snare by thy return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, the joys I feel, the bliss I share, of those whose anxious spirits burn with strong desires for thy return. With such I hasten to the place where God my Savior shows his face, and gladly take my station there and wait for thee, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, my wings shall my petition bear to him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to bless. And since he bids me seek his face, believe his word and trust his grace, I'll cast on him my every care and wait for thee, sweet hour of prayer. Samahan niyo po ako sa ating pong pananalangin. Sa pagtatapos po ng amin pong sama-samang pananalangin sa gabi pong ito, nagpapasalamat po kami sa inyo, aming Diyos, sapagkat ibinigay niyo po sa amin ang pagkakataon na kami po ay makapagpuri, sumamba at manalangin po sa inyo. Salamat o Diyos sa lahat ng bagay na pinangyari mo po sa aming pong mga buhay. Kasama rin po ang aming pong mga pamilya. Salamat po sa mga awitin na nakapagbigay po ng kaluwalhatian sa inyo. Tanda po ito ng aming pong kapahayagan ng paggalang at pagpupuri sa inyong kabanal-banalang pangalan. Salamat sa bawat panalangin na alam po namin ng inyong na itong pinakinggan. Lubos po ang aming pong pag-asa na ang mga panalangin iyon ay magkakaroon ng karampatang mga kasagutan. Salamat higit sa lahat ang iyong pong
mga salita na napakinggan ng bawat isa po sa amin sa gabi pong ito. Na nagbigay po sa amin ng hamon, nagbigay po ng panibagong lakas at pag-asa, at nagbulat po sa bawat isa na patuloy po kaming lumapit upang patuloy po ang iyong pong proteksyon, seguridad at karunungan ang patuloy na mapasa amin, O Diyos. Salamat po sa inyo. Ibigay niyo pong patuloy ang inyong biyaya at pagpapala. At loobin niyo po na ako'y maging karapat-dapat na magbanggit ng inyong mga banal na bendisyon. Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawa ang lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Magandang gabi po sa atin pong lahat.